Warning: Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Ang social media ho talaga, I keep on saying it to my staff sa Bitag, it's not a profession. It's just a way of life for those people within that crowd. It depends on what crowd are you in. Crowd, madla. I don't even know crowd, kung anong ibig sabihin ng crowd in Tagalog. Can somebody help me and tell me exactly the meaning, anong ibig sabihin, proper word for crowd sa Tagalog, sa Filipino? I'm sorry, but I'll be honest with you, limited ho ako when it comes to vocabulary pagdating ho sa Filipino. And I'm not ashamed to tell you that. But let me tell you this, crowd. All right, let's talk about crowd. Madla. Tama ba ako? Am I right with this? If you guys know better, tweet me. What's the proper word for yung pag sinabing crowd? You tweet me. You help me out here. Because I'm not perfect when it comes to language. Sometimes makikita nyo naman siguro it's more parang mas at home ako, mas kampante ako na nagtataglish ako eh. Kasi kung hindi, mauutal ako eh. Hindi ho ba? So, they're talking about crowd. Crowd, karamihan ng tao, that's okay, let's just say, madlang people. Alright. Sabihin ho natin crowd, kategorya ho ng madla. Depende kung anong kategorya mo. Anong kung baga sa mga purutas, mga tumpok-tumpok. Eto, anim o lipon. Okay, clown is lipon. Or pangkat. Okay, ayan, there you got it. Did you research that sa ginugol mo ba yan? Okay, yes, sir. Ginugol niya. Okay. So, ito ho yung sinasabi natin crowd or pangkat ho or para sa akin ho kasi a lot easier to say madla. So, depende ho kung gaano karami. Social media kasi para ho sa akin, barometro ho yan, barometer ng emosyon ho ng mga tao. You get it? Don't expect to get a fact or factual anything because it's all about emotion. And there's no journalism pagdating sa social media because it's an expression or a platform where you have demographics or market mo. Depende ho sa age demographics, social demographics. Nagkakaintindihan ho ba tayo? Medyo mahirap na intindihin. Sige. Pag sinabi ho natin sa social media, hindi ho pwedeng isang mamamahayag pwede mong pag-aralan, pwede mong magamit sa iyong pagiging professional na pamamahayag sa traditional media. Pero ang social media, you can't succeed in social media and say that you're a journalist by heart because ano ho kasi ito parang free for all tong social media ho natin. Now, bakit ko ho nasabing barometro or barometer ang social media sa emosyon ho ng tao, sa galit ng tao, sa naramdaman ng tao, sa bias ng tao, sa kanilang pagiging discriminating or sometimes yung kanilang critically discerning, sa kanilang, critical na pag-aanalisa, base doon sa kanilang perception. Get what I'm saying? Sa perception. Alright? Okay, sige. Now, ngayon, ang perception ho ng tao, nabubuo ho yan sa kanyang napapakinggan o nakikita, nararamdaman at natatamasa yung sabing resulta ng anong ginawa ng isang individual o ng gobyerno o yung mga nangangasiwa or mga leader. So ngayon, kung nakikita ho natin na medyo karamihan ho sa mga social media, nagagalit ho sila to express themselves. Sometimes kasama na ho yung mura. Look at the president. He's so popular sa social media. Tapos, and then that's where the trend goes. Is this gonna be temporary? Maybe yes. Pero for time being, pag sinurse mo ho yung crowd, social media, as a crowd, depends on what crowd are you in. Ikaw ba yung sa demographics ng talagang galit? Politically correct or politically incorrect? Or bias on the basis of your perception? Or lahat ho yan epekto lang ng kanilang naranasan, nakita, natamasa, naramdaman
ng mga nakaraang administrasyon. And to be more particular, yung nakaraang administrasyon ni Pinoy. You get what I'm saying? Now, I'm not bashing the yellow bleeding hearts, or I'm not bashing yung sinasabi ho nating liberal. I'm not bashing the past administration. Ito ho yung epekto lang nakikita ninyong dahilan yung mga nakarang administrasyon nagkaroon ho ng persepsyon yung tao sa kapabayaan, sa kapalpakan, sa kakukurakutan, sa lahat ho ng sinasabing kengkoy kumagat kulokoy KKK. Ngayon, yun hong yan, either politically correct ka or politically incorrect ka. Ang paggamit ho ng social media nung araw, may iba ho kasing dyan na naniniwala ang social media way back in 2012, 2013, na sila yung mga nauna sa mga online news and they'd like to separate themselves and declare independence dun sa sinasabing traditional media. And they're using the new media, which is the website, and of course, yung kanilang platform, using it sa mga Facebook, and that's the social media. Now, when you use the social media and the new media, website at iyong Facebook, pinaghalo mo sila yan din. Either you use yung iyong social media as your platform, pero yung platform mo talaga where you get the source of information, depende kung gaano ka credible or hindi kaya yung integridad ng iyong sinasabing website. May mga website na decente ho eh. Kung minsan itong mga website na to, na mga nasa media website, they would even tell you, huwag kang magmura kung gusto mong magbigay ng iyong komento, umayos ka kasi buburahin namin yan. So parang ngayon, dinidisiplina mong tao, lalong magagalit yung tao kasi parang sinasabi, putok sa buho ka? Ito na ang aming form of expression. The freedom of expression is through social media. Pag naramdaman nila na medyo hindi mo sila, sinashut out mo ang kanilang mga expression, kasama ang mura, kung minsan, pag nagagalit sila, binabash ka, that's a certain, kumbaga, simptomas ho yun ng nakaraan at ang dahilan, hindi pa nakikita. Kaya napapansin nyo mga boss during the time na sa social media, ginagamit ho nilang social media na mali. Na sabi nila, pag nanalo yung si Duterte noon, nanalo kung sino man sila Binay, hindi ibibigay sa inyong CCT. Bakit? Bakit mahihirapan kayo? What are they trying to do? Subliminally, kinukondisyon ho nila, huwag nyong iboto kasi mawawala ang CCT para doon sa mga kumakalam na sikmura, those people and the social class na sabihin ho natin, poverty line and below poverty line, dependent ho sa CCT or PPP, Pilipino Pantawid Pamilya Program, 4Ps. Ang nangyari, magaling din ho agad mag-react yung social media group ni si Grace po, meron din na sinabi, gaya-gaya po tumaya ka lang Natatandaan niyo ba? Let's go back. Pagkatapos ito naman ho sila, ginagaya nyo lang sa amin parang hindi totoo yan. Pag nanalo yung si Digong, ganitong ganyan, wala na kayong CCT. Nung sinagot sila, ganon. Pag nanalo si Duterte at magnanalo si Binay, o sino pa yan, mas hihigitan pa namin yan. Biglang sagot ng mga nasidilaw, gumagaya lang kayo. Kung tutuusin, original yan si Gloria. Tapos. So, you can't manipulate the social media. And nalalaman ng social media, itong madla, itong mga crowd na to, there are categories ng crowd na alam nila kung sila'y niloloko, kung sila'y pinutsubibo ninyo. So that's exactly what we're saying. That's the symptoms. Everything that you see is the effect. Epekto lang ng mga nakaraang dahilan. Let's take Laila de Lima for example. Sabi niya, hawak kong katotohanan. Nasa sa hangin ang panig ng katotohanan. If you look around the social media, poor lady senator. She's the favorite bashing object ng mga nasa social media because she was once a yellow party, a yellow nasa dilaw na naging masahol ang bilibid prison, napupuslit yung mga telebisyon at droga, magtataka ka, kahit na direktor, kinakapkap pa nila pag pumasok dyan, pero nakakalusot. Imposible naman, nalagyan ka ng ipot sa imbumbunan. Oo nga, nagpakita ka na, nire-raid mo, pinapasok mong kubol. Lalo pa nga napasahol, kasi kung nire-raid mo, dapat tumigil yan. Bakit lalong lumala? Yun ang tanong. So ngayon, sa social media,
They're full of emotions and no rationality and reasons because their emotions on the basis of their bias, yung kanilang perception na hindi mo na correct. Kasi yung perception mo is the results of your action, of what you said, what you did, at dapat nararamdaman ng experiential kung tawagin. Na-experience nila eh. Kaya sabi natin, kung sinasabi ho ni Laila de Lima, hawak ang katotohanan, granting for the sake of my argument, hawak mo. Sino maniniwala sa'yo? I mean, after all, the majority ng sinasabi ho natin yung madla or yung crowd don't believe in you, lalo-lalo nagkalat yung mga yung mga horsey-horsey video dyan. So, poor senator. Now, what am I talking here, mga boss? Analysis of what the social media is. I'm not done yet.